Attention mga SSS members at SSS pensioners, kakapasok lang. Turned over ceremony sinagawa sa pagitan ng outgoing SSS President Rolando Ledesma Makasait at incoming SSS President Joseph D. Claro. Ano nga kaya ang ating aasahan dito sa bagong SSS President? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Kakapasok nga lang po, no? Kahapon lang yan na nagkaroon po ng turnover ceremony sa pagitan ng outgoing SSS President na si Mr. Rolando Ledesma Makasait dito sa bagong incoming SSS President na si Mr. Joseph D. Claro. Mamaya-maya atin niyang tatalakayin ang kaganapan kahapon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, kahapon lang po, no? Actually, kakapasok lang ito na anunsyo mula sa Facebook page ng SSS kung saan nga po isinagawa ang turned over ceremony sa pagitan po ng outgoing SSS President na si Mr. Rolando Ledesma Makasait, no? Formal na pong pinasan niya ang kanyang tungkulin bilang SSS President. Dito naman po sa bagong itinalaga, no? Pumalit sa kanya at itinalaga, inappoint ng Pangulong Bongbong Marcos na si Mr. Joseph D. Claro. So, nagkaroon nga po ng turnover, no? Dito sa pagiging SSS President. Mahalaga ito sapagkat ang pagsasali ng tungkulin ay traditional naman po talaga itong sinasagawa dyan sa SSS. Kahit pa paano, no, ay magkakaroon po ng magandang transition from the previous, from the last SSS President, no, yung outgoing, dito naman sa papalit, no, sa incoming President ng SSS. So, napakahalaga ng seremonyang ito para na din po sa smooth, no, at maging maayos po ang pagsasali ng tungkulin, no. Ang SSS naman po, no, ay labis po ang pasasalamat, nag-extend po ng pasasalamat doon sa outgoing SSS President na si Mr. Rolando Ledesma Makasait dahil sa kanyang contribution din po sa SSS, no. Alam naman natin na kahit pa paano marami din po ang nagawa ng dating SSS President na si Mr. Rolando Ledesma Makasait, no, sa hanay po ng SSS. And kung inyo pong matatandaan, itong outgoing na SSS President na si Mr. Rolando Ledesma Makasait ay nagbitiw po sa pwesto noong October 6, noong kasagsagan po ng filing of candidacy for 2025 national and midterm election, sapagkat siya po ay napiling first nominee, no, sa isang party list, yung GSIS, SSS GSIS party list. At kanya naman po yung tinanggap, no, inaccept niya naman po ang pagiging first nominee. Kaya siya po bumitiw sapagkat ayon po sa ating batas, no, and sa ruling po ng COMELEC ay ang mga appointed, no, na mga government officials, kung sasabak po or tatakbo sa election ay automatic po sila resigned, no, at kailangang bumitiw sa pwesto. So yun po kasi ang nangyari, kaya po siya bumitiw. Actually biglaan din po yun, no, parang biglaan talaga, no, and we are all shocked na resigned na siya dahil wala naman pong anunsyo sa mga mangyayari na bibitaw siya, no, the past months before the filing of candidacy. So talagang na-shock tayo kasi ang dami pang mga naiwan na promesa, mga naiwang pangako ng outgoing president ng SSS na si Mr. Makasait. Kabilang na nga po doon yung second tranche
no, na para sa mga pensyonado. So ang dami po mga naiwan na promesa na hindi nagawa, no, walang resulta. Yung pag-aaral regarding the second tranche, wala tayong napala na resulta doon, no, kaya na-shock din po tayo, nabigla tayo na nag-resign na siya. Naman po, no, kahit papano ang SSS naman po ay nagpapaabot, no, nagpapasalamat din po kahit papano kay Mr. Makasait dahil sa kanyang dedikasyon at pagganap sa tungkulin, no, sa kanyang kontribusyon sa institusyong ito, ang SSS, no, kahit paano meron naman po siyang mga nagawa, no, mga nagawa, no. I don't know kung satisfied din po ba kayo, no, mga SSS pensionado, no. Paki-komento po sa comment section na nasa baba kung satisfied ba kayo or hindi sa performance ng outgoing SSS President Rolando Ledesma Makasait. Sa kabilang banda, dito naman po sa incoming or bagong SSS President, sa katauhan ni Mr. Joseph Declaro, ang SSS po ay umaasa na kaniyang mapapaangat ang SSS sa usapin ng pananalapi, ng pamumuhunan, pagbibigay ng kalidad at maayos sa serbisyo, particularly the benefits of the members, the pensioners, the beneficiary, ay kanya po ito matutugunan, no. Yun po yung aim ng SSS na magampanan dito sa incoming president ng SSS sa katauhan ni Mr. Joseph Declaro. So sa hindi pa nakakaalam, si Mr. Joseph Declaro ay dati po siyang SSS Commissioner. So alam niya po ang pamamalakad sa SSS dahil ang commissioner po, sila po yung mga gumagawa ng alituntunin para sa tamang direksyon na tatahakin ni SSS. Kahit pa paano, may idea siya sa mga hinaing, mga benepisyo, mga concern ng mga miyembro ng SSS, no? And siya po ay formal na nag-take over as SSS President noong December 6, no? Ayon po sa SSS announcement. And noong December 10, formal na po siyang nanumpa, no, sa kanyang tungkulin bilang SSS President. Siya po ay nanumpa sa pangunguna po ng Finance Secretary na si Ralph Recto, no. Siya ginanap po na panunumpa. Si Ralph Recto po ng Finance Secretary ang nag-administered o nanguna sa kanyang oath-taking ceremony as bagong SSS President. So atin pong titingnan, atin pong matutunghayan po, no, kung ano po ang maibibigay nitong bagong presidente ng SSS na si Mr. Joseph Declaro by next year. Kasi ngayon, hindi pa natin makikita ngayon ang kanyang performance, hindi pa natin makikita ngayon ang resulta dahil kakaupo niya pa lang. And Disyembre na tayo ngayon, no? Maraming holidays, busy-busy na po tayo dahil po sa Pasko at bagong taon. So makikita natin ito by next year, no? Siguro by first quarter, by next year ay makikita natin ang resulta dito sa ano nga ba ang prioridad, ano nga ba ang stand ng bagong SSS President na si Mr. Declaro sa mga usapin na iniwan po ng outgoing President na si Mr. Makasait. Particular, the second tranche 1,000 pesos pension increase para sa mga pensyonado. Ano po ang kanyang stand dito, no? Kanya na ba itong magiging prioridad sa kanyang panunungkulan, no? Yung mga benefits, mga claims na nakabinbin, mga problema sa claims, no? Ano nga ba ang kaniyang magagawa dito? So let's see po for the next year. Sa ngayon ay masyado pang maaga para tayo ay mag-judge sa kanyang performance kasi nga kakaupo niya pa lang. So ang dalangin naman po natin ay maging maayos po ang kanyang panunungkulan sa SSS, maibigay ang dapat na serbisyo at benepisyo sa lahat ng miyembro at pensyonado, maibigay ang mga
nararapat para sa ating mga pensyonado. Yun lang naman po, no? Ang ating dalangin at sana magawa niya yon bilang isang SSS President. Kaya naman, mga SSS member at pensyonado, una, ano po ang inyong komento sa balitang ito? Ano po ang opinion ninyo dito sa isinagawang turnover ceremony ng outgoing President ng SSS na si Mr. Rolando Ledesma Makasait dito sa incoming or bagong presidente ng SSS na si Mr. Joseph Diclarmo? Pangalawa, ano po ang mensahe ninyo doon sa outgoing president ng SSS na si Mr. Rolando Ledesma Makasait? Kayo ba ay satisfied sa kanyang panunungkulan ng mga nagdaan? No? Oo, hindi. Pangatlo, ano po ang inyong inaasahan dito sa bagong SSS president na si Mr. Joseph Diclarmo? I-komento nyo po ang lahat ng yan sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari din i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Uli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.